Hi everyone, this is Pastor Jake Centino. Sino-sino nga ba ang mga karapat-dapat sa impyerno? Yan ang tatalakay natin sa videong ito. Ayon sa Biblia, ang impyerno po ay napakaseryosong usapin. At ito po ay totoo. At sinabi ng Biblia na ang impyerno, yan yung lugar na kung saan merong apoy na hindi namamatay, merong uod na hindi namamatay, nandun yung pagsisisi, nandun yung panghihinayang, at sinabi din po ng Biblia na yan po ang lugar ng kadiliman. Ngayon mga kapatid, sino nga ba ang makarapat dapat sa impyerno? Number 1, si Lucifer. Siya po ay isang anghel sa langit na kung saan naglilingkod siya sa Panginoon, napakaganda ng kanyang posisyon doon sa langit. At ang ibig sabihin ng pangalang Lucifer from the word lucis, ibig sabihin napakaganda, sobrang liwanag. Pero nung nagkaroon siya ng pride sa kanyang sarili na nais niyang higitan ng Diyos, syempre alam naman natin ang Diyos is all-knowing, He knows everything, kahit ang isip natin, alam ng Diyos yan. So alam ng Diyos kung ano ang iniisip ni Lucifer, kaya ang ginawa ng Diyos sa kanya ay ibinagsak siya ng Diyos. Kaya ang pangalan niyang Lucifer ay nabago yon. Kaya nung ibinagsak siya ng Diyos, ang pangalan niya na ay Satan. Ibig sabihin, Satan means deceiver, mandaraya. Dahil siya ay nagkasala, ang impyerno ay inihanda para sa kanya. Basa po natin yan sa Matthew chapter 25 verse 41. Sabi ng Biblia, "Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels." So yung devil po dyan mga kapatid, siya po ay si Satan, siya ay si Lucifer, the wicked one. So yung impyerno, para po yan kay Satan, para yan sa Diablo, para yan kay Lucifer. Nakalagay din po yan sa Revelation chapter 20 verse 10. "And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever." Pangalawa, ang impyerno po ay inihanda rin po yan para sa mga anghel na nadaya din ng Diablo. Yan ay nabasa na natin yan kanina sa Matthew chapter 25 verse 41. Yung sinabi kanina na prepared for the devil and his angels. The angels here are the fallen angels, evil spirits, demons. So yan po ay nakahanda rin para sa kanila sa impyerno na kung saan mararanasan din nila yung hirap na mararanasan doon ng Diablo, ni Satan. And then pangatlo, ang impyerno rin po ay para yan sa mga false prophets, mga propeta or mga tagapagturo, lalo na sa panahon natin ngayon na nagtuturo na hindi naayon sa Biblia, nagtuturo ng maling doktrina. Yan po ang para sa kanila, ang impyerno. Nagtuturo especially pagdating sa kaligtasan, kung paano natin matiyak na sa langit tayo pupunta. Kapag may ibang tao na nagtuturo na ang tao mapunta sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pagpapamiyembro sa simbahan, o ano ba sa pamamagitan ng pagpabautismo. So kung ganyan ang kanilang batayan pagdating sa kaligtasan, so matatawag po natin silang bulaang propeta or false prophets, at sila po ay karapat-dapat sa impyerno. So anumang mga maling doktrina na itinuturo ng iba, ang tawag sa kanila ay false prophets, at sila po ay karapat-dapat sa impyerno at mararanasan din nila ang sakit doon. At pang-apat, ang impyerno po ay para din po sa ating yang mga tao. Sapagkat sabi ng Biblia sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sinabi sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So tayo pong lahat ay mamamatay dahil sa ating kasalanan. So since tayo ay makasalanan, tayo po ay karapat-dapat din sa impyerno. Hindi tayo karapat-dapat sa langit sapagkat ang langit banal, ayaw ng Diyos ng kasalanan, bawal ang makasalanan doon. Kaya pag tayo binawian ng buhay, tayo po ay karapat-dapat sa impyerno upang ating pagdusahan ang ating nagawang kasalanan. Revelation chapter 21 verse 8, sabi po dyan, "But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars
shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. So ang pinaka-essence po niyan mga kapatid is lahat ng mga makasalanan ay mapupunta sa impyerno. So lahat tayo makasalanan mga kapatid. So karapat dapat tayo sa impyerno. So yun po ay nakakalungkot para sa ating mga tao. Pero sa kabila nun, meron pong good news sa ating mga tao. Merong Diyos. Ang Panginoong Kristo siya ay Diyos na nagkatawang tao, bumaba dito sa lupa, napako sa krus, namatay inilibing. Pagkalipas ng 3 araw ay nabuhay namang muli. Mga kapatid, kumbaga sa atin, bad news po na malaman natin na sa impyerno tayo pupunta dahil lahat tayo makasalanan. Pero wag po kayong mag-alala sapagkat pwede pong mabago yan. Pwede tayo na pag binawian tayo ng buhay, pwede rin natin matiyak na sa langit tayo pupunta. Yun ay sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Kristo. So kung nais mo na mabago ang iyong destinasyon, simple lang mga kapatid, tanggapin mo ang Panginoong Kristo, sumampalataya ka sa Kanya. Okay? Sapagkat wala nang ibang tanging daan patungong langit, sabi ng Biblia sa John 14:6, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang taong makalalapit sa Ama, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Kristo. Kaya tanggapin mo siya na iyong Panginoon Diyos at tagapagligtas. So mga kapatid, nakakalungkot na malaman natin kung ano ang impyerno, pero yan po ay totoo at yan po ay nasa Biblia at kailangan po nating tanggapin yan. Pero ang good news diyan, minahal po tayo ng Diyos. So, papunta tayo sa impyerno, pero pwede pong mabago yan. Basta sumampalataya ka, tanggapin mo ang Panginoong Kristo. Sa mga tao naman na ayaw tumanggap sa Panginoon, balang araw kapag sila binawi ng buhay, sa impyerno sila pupunta, na kung saan pwede na lang makasama ang Diablo, si Satan, si Lucifer, ang mga demonyo, at ang false prophets. Kaya mga kapatid, this is a warning for us na kailangan nating seryosohin kung ano ang impyerno. Kung napanood mo ang video na ito na yung pagkakataon mo na siguraduhin na kailangan hindi ka mapunta sa impyerno. Kaya maraming salamat po and have a great day.